Kamusta mga kapasta? Noon pa ay nakikinig na talaga ako sa channel na ito. Gusto ko lang magbahagi ng karanasan ng papa ko noong mga panahong nakatira pa kami sa Bicol. Nagpaalam naman po ako sa kanya na ibabahagi ko dito yung kwento niya at buti naman at pumayag, Sir Neb. Year 2009 po ay sa probinsya pa kami nakatira. Wala pang ipon sila mama noon. Wala kaming sariling bahay kaya para makatipid din, nakitira muna kami kila lola. Elementary student pa lang ako noon. Doon sa lugar namin sa Bicol, uso ang kung ano-anong chismis tungkol sa mga nakakatakot na nilalang, lalo na kapag gabi. Marami raw tiktik doon na nambibiktima ng mga buntis. Mga aswang na gumagala, lalo na kapag hating gabi. Mga asong nag-aanyong tao. Basta magtanong ka lang kahit saang bahay, sigurado meron silang kwento tungkol sa mga nilalang na yan. Nung mga panahon na yon, pagsasaka pa talaga ang trabaho ni Papa. Siya yung bantay ng malawak na palayan ng kamag-anak namin. Halos araw-araw kung magpunta sa bukid si Papa. Uuwi minsan madilim na. Isang beses nga, naaya raw siya ng isa sa mga kasama niya sa bukid na makipag-inuman sa kanila. Kaarawan daw kaya hindi na nakatanggi pa si Papa. Gabi na nakauwi si Papa, lasing na lasing. Madilim yung daan pa uwi sa amin. Hindi pa sementado yung daan at wala pang mga poste ng ilaw para makatulong na makita yung dadaanan. Kahit pa madilim, Sir Neb, kabisado ni Papa yung daan, kaya hindi niya na kailangan ng ilaw. Habang naglalakad, nakarinig daw si Papa ng mga ungol mula sa mga kumpol ng puno. Medyo nahimasmasan na raw ng puntong yon si Papa. Halos wala na yung kalasingan niya. Lumapit siya doon sa mga puno, tapos hinanap kung ano yung gumagawa ng ingay. May nakita siya na gumagalaw mula sa di kalayuan, kaya agad niyang nilapitan. Masyadong madilim kaya hindi agad nakita ni Papa kung ano yon. Pero nung halos 1 metro na lang ang layo, tsaka niya napagtanto kung ano ba yung gumagalaw. Isa raw matandang gumagapang sa lupa. Puti yung buhok, dilaw yung mata. Mas lumapit pa si Papa. Inisip niya kasi na baka kailangan nito ng tulong. Magtatanong sana si Papa kung ano bang nangyari. Pero naamoy niya raw yung napakalansang amoy na parang amoy ng mga dugo sa palengke. Natigilan saglit si Papa. Umiiyak na raw yung matanda doon sa lupa. Pero nagduda na si Papa. Nung ibaling ni Papa yung tingin niya doon sa katawan ng matanda, tsaka niya lang nakita kung bakit gumagapang yung matandang yun imbis na maglakad. Walang katawan na pang ibaba yung matanda. Kahit madilim ay kitang-kita niya pa rin daw yung bituka na sumasayad sa lupa dahil sa maliit na liwanag mula sa kung saan. Agad na napaatras si Papa. Tapos hindi na raw siya nag-isip. Tumakbo agad siya papalayo. Sa bilis ng takbo niya, ilang beses siyang tumama sa mga sanga at katawan ng puno. Tapos biglang may natamaan daw siyang kung ano na nagpatumba sa kanya sa lupa. Nang hawakan niya yung paa na tumama doon sa kung ano man yung nabangga niya, malagkit daw. Amoy dugo. Binalikan niya yung bagay at laking gulat nang makita na kalahating katawan yon na mula tiyan hanggang sa mga paa. Agad na tumayo si Papa, sabay karipas pa uwi. Si Mama ang sumalubong sa kanya. Akala ni Mama na paaway si Papa dahil sa itsura niya at konting dugo sa suot na shorts. Doon na kinwento sa amin ni Papa na nakakita siya ng manananggal. Simula nga noon, Sir Neb, pinagbawalan na nila kami na maglalabas ng bahay kapag 10 oras na ng gabi. Kahit si Papa, maaga na rin siyang umuuwi. Kahit nga hindi pa tapos yung mga gawain niya sa bukid, pinagpapabukas niya na lang dahil ayaw niyang abutan pa uli ng gabi sa daan.
Hello po mga kapasta. Tawagin niyo po ako sa pangalang June. 29 years old. Nagtatrabaho sa isang cigarette company. Bali, delivery rider po ako. Parang courier na tagadala ng mga order kung saan saan. Kapag nasa biyahe, laging laman ng earphones ko ang mga kwento dito na halos araw-araw ko talagang inaabangan. Bali, ito pong ibabahagi kong kwento ay tungkol sa nangyari sa akin noon nang minsang dumalaw kami sa mga pinsan namin sa Nueva Ecija. Yung mga anak ni Tita Marian doon sa Nueva Ecija nakabili ng mga lupa. Kaya doon na sila nanirahan at bumuo ng kanya-kanya nilang pamilya. Nung ikasal si Ate Fermin, pinsan ko, naimbitahan kami. Siyempre dahil halos 5 taon ko na rin silang hindi nakikita, nag-leave muna ako sa trabaho. Kasama yung girlfriend ko noon na si Camille at yung 2 ko pang mas nakababatang kapatid. Sobrang saya ng mga kaganapan pagdating namin doon. Muntik pa nga kaming magkaiyakang magpipinsan dahil yun na lang ulit ang pagkikita namin. Halos 1 week din ang nilagi namin sa Nueva Ecija. Matapos yung kasal ni Ate Fermin, nagkaroon ng mahaba-habang inuman. Simula umaga hanggang lumubog yung araw, nagsasaya kaming lahat habang umiinom. Paus na nga yung boses ko kakakanta sa videoke na inarkila pa mula sa kabilang bayan. Mga 7 PM sumuko na rin yung katawan ko. Nagpaalam na ako na aakyat na muna ako sa kwarto para matulog. Pero hindi na ako umabot sa pinto ng bahay. May mga kubo palang malapit sa palayan. Natumba na ako. Walang nakakita sa akin kasi karamihan sa kanila lasing din. Yung iba naman na hindi uminom, natutulog na. Ang ginawa ko kasi hindi ko na talaga kaya, gumapang na lang ako doon sa upuan ng kubo at doon na lang umidlip. Hating gabi na ako nagising. Nagmarka na yung kawayan sa pisngi ko sa tagal ko ng tulog doon sa upuan ng kubo. Naupo muna ako tsaka pinakiramdaman kung kaya ko na bang tumayo at maglakad papasok. Habang nakatingin ako sa palayan, may narinig akong mga yapak. Lumingon ako. Sa labas ng kubo, may naglalakad na kung sinong magsasaka. Yung suot niya yung tipikal na magsasaka. Nakasalakot, may maruming pantalon at kamesa de chino na putikan. Hindi ko maaninag yung mukha nung magsasaka. Malayo kasi siya sa ilaw ng kubo. Akala ko bisita rin nila Ate Fermin, kaya hinayaan ko lang na makapasok sa kubo. Nung nasa loob na siya, nakita ko na walang mukha yung magsasaka. Lumalapit siya sa akin kahit hindi siya naglalakad sa lupa. Parang lumulutang yung katawan niya sa ere. Doon na ako nahimasmasan at nakaramdam ng takot sa puso. Nag-slide ako paatras sa upuan. Nakita ko na binunot niya yung itak na nakasukbit sa tagiliran niya. Itinaas sa ere at akmang tatagain ako sa pagkakaupo. Nakaiwas ako. Natumba ako sa may lupa. Grabe yung tibok ng puso ko. Parang mauubusan na ako ng hininga dahil sa kabang nararamdaman. Kinapaka pa ko yung likod ko nang hindi inaalis ang tingin doon sa magsasaka. Nung may makapa akong malaking bato, agad ko yung kinuha. Tumayo ako at saka biglang hinagis yung bato sa direksyon ng magsasaka. Laking gulat ko na hindi tumama yung bato sa katawan niya. Parang tumagos lang. Sunod na nangyari ay naglaho yung magsasaka sa harap ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko, Sir Neb. Pilit kong kinukumbinsi yung sarili ko na baka namamalikmata lang ako. O kaya dahil sa kalasingan ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Sa pagkakataong yon, naglaho na yung kalasingan ko. Agad akong pumanhik sa itaas ng bahay at tinabihan yung girlfriend ko. Kinabukasan nga, kinausap ko si Ate Fermin. Kinuwento ko sa kanya kung ano ba yung nakita ko. Tahimik lang muna si Ate Fermin. Tsaka niya sinabi na matagal na raw nilang problema ang nagpapakitang magsasaka sa kubong yon. Hindi nila alam kung bakit merong multo sa kubo. Pero sabi-sabi raw ng mga kapitbahay nila, yun ang dating may-ari ng palayan na tabi ng kubo. Kaya rin daw walang tumatambay doon, lalo na kapag gabi na, kasi medyo bayolente raw yung multo.
Sumunod na araw, nakauwi na rin kami. Ilang beses pa akong nakadalaw ulit sa bahay nila Ate Fermin. Kapag kasi may importanteng okasyon ay tinatawagan nila kami para umattend doon sa kanila. Nito lang huling bisita ko, January yon nitong taon, wala na yung kubo. Sabi ni Ate Fermin, sinira na raw nung mga magsasaka doon sa kanila kasi nagiging perwisyo na raw sa lugar. Matapos daw na mawala yung kubo, naging bihira na nga ang pagpapakita ng bayolenteng magsasaka. Hello sa lahat ng listeners ng channel. Larry po ang pangalan ko. Sa ngayon po ay nag-aaral pa rin ako at graduating na next year. Pilit kong pinagbubuti ang pag-aaral ko kasi ako ang unang gagraduate sa pamilya namin kung papalarin. Anyway, ito pong kwento ko ay may kinalaman sa lolo ko na isang magsasaka. Tubong Aurora po ako. Bale dito sa lugar namin halos napapaligiran kami ng sobrang lawak na palayan na hindi mo makikita ang dulo. Lahat ata ng tao dito sa amin, pagsasaka ang pangunahing pinagkukunan ng hanap buhay. Kahit nga maliliit na bata at mga binatang hindi na pumapasok, nakikiani na rin. Pinagpapasalamat ko nga na nabiyayaan ako ng konting swerte kaya nakapagpatuloy ako sa pag-aaral. Lagi sa aking sinasabi ni lolo na mahirap daw maging magsasaka. Buong araw kang nasa ilalim ng initan tapos uuwi ka na kakarampot lang ang kita. Kaya raw pagbutihin ko ang pag-aaral ko. Isa sa mga paalala lagi sa akin ni lolo ay ang tungkol sa yosi. Masayahin si lolo, Sir Neb, pero kapag usapang yosi, talagang nagagalit siya. Sabi niya sa akin, wag daw akong susubok na humithit ng kahit isang stick dahil siya raw mismo ang susungal-ngal sa akin. Isa sa mga naiisip kong dahilan kung bakit ganoon siya ka-strikto pagdating sa sigarilyo dahil yung kapatid nilang panganay sa sigarilyo namatay. Lung cancer daw. Nagawa ko naman yung pinag-uutos ni lolo. Hanggang high school, ni hindi ako tumikim o nagpademonyo sa mga kaklase ko na grabe kong magyosi. Third year high school ako nang mamatay si lolo dahil sa sakit. Naaalala ko pa nung huli ko siyang makita. Nagpaalam ako sa kanya kasi papasok na ako sa klase. Binigyan niya pa ako ng 100. Baon ko raw sa maghapon. Tapos niyakap niya ako. Grabe yung pagluluksa ng pamilya namin noon, Sir Neb. Nung mailibing nga si lolo, pinaghati-hatian namin yung lupa na sinasaka ni lolo. After 2 years, dumalaw ulit kami sa lupain ni lolo sa may Aurora. Naroon pa rin yung bahay. Nung pumasok kami, sabi nung kasambahay doon sa loob, nasa palayan daw si tita. Pinuntahan namin siya doon. Medyo padilim na yung langit. Pagdating namin doon, sabi ni tita, hintayin daw muna namin na maikarga yung mga palay para sabay-sabay kaming makauwi sa bahay. Magluluto raw siya ng masarap na ulam kasi bihira lang naman daw kami dumalaw. Habang naghihintay, naghanap ako ng pwedeng pagtaguan. Tapos nilabas ko yung sigarilyo sa bulsa ko. After mamatay ni lolo, Sir Neb, isa sa mga naging stress reliever ko yung pagsisigarilyo. Sabi ko na lang, patay na rin naman si lolo. Baka okay na rin naman sa kanya. Nangangalahati na ako ng yosi nung marinig ko na may tumawag sa pangalan ko. Lumingon ako sa likod. May lalaking nakatayo doon na hindi ko makilala kasi nakatago yung mukha niya. Ano pong kailangan nyo? Tanong ko sa kanya. Pero hindi siya sumagot. Inulit-ulit niya lang yung pagtawag sa pangalan ko. Hanggang sa nakilala ko yung boses. Napatayo ako. Tsaka ko lang nakita na yung lalaki ay si lolo. Agad kong initya yung yosi sabay pagpag ng short ko. Halos maiyak ako pagkakita ko kay lolo. Galit yung mukha ni lolo at alam kong dahil yon sa pagsisigarilyo ko. Paulit-ulit akong humingi ng tawad at sabi ko hindi ko na uulitin. Yan na lang yung nasabi ko, Sir Neb, habang umiiyak ako. Tapos nakita ko na naglalakad na palayo si lolo. Sinundan ko siya
lampas doon sa damuhan. Pero parang bigla na lang siyang nawala. Hindi ko pinaalam kahit kanino yung pagpapakita sa akin ni Lolo. Pero nagkwento sa amin si tita habang kumakain kami. Minsan daw, nararamdaman nila yung presensya ni Lolo kahit 2 taon na itong patay. Baka raw hanggang ngayon ay binabantayan pa kami. Napangiti na lang ako. Naisip ko kahit hanggang sa kamatayan, kami pa rin ang iniisip ni Lolo. Hindi na ako humawak pa ng sigarilyo mula noon. Kahit vape ay hindi ko sinubukan. At sabi ko sa sarili ko, sa panahong ako naman ang magkakaanak o magkakaapo, pagbabawalan ko rin sila na gawing bisyo yung sigarilyo. Renzi po ang pangalan ko, Sir Neb. Dito nakatira sa Quezon Province. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lokasyon para na rin sa privacy. Lagi pong nakikinig sa inyo yung kapatid kong si Ronron. Sabi niya nahanap niya raw yung channel nyo sa Facebook. At simula nga noon, kapag walang magawa sa bahay, laging mga stories nyo ang nakasalang sa speaker. Dito sa lugar namin, may sikat na urban legend tungkol sa isang demonyong kalabaw. Lahat ata ng residente dito edad 25 pataas ay alam ang kwento ng kalabaw na yon. Bale, ganito ang kwento nitong urban legend na to, Sir Neb. Noong 90s daw, may lalaking nakatira sa taas ng burol ng mag-isa. Mang Tonyo ang pangalan niya. Si Mang Tonyo magsasaka sa palayan. Isang araw nakita na lang siya ng mga residente na may kasama ng kalabaw sa munti niyang kubo. Pero imbis daw na makatulong sa pagsasaka, sa kung anong hindi malaman na dahilan, ay hindi sinasama ni Mang Tonyo yung kalabaw niya sa pagsasaka. Iniiwan niya lang ito sa kubo. Lumipas ang mga araw at nakapansin daw ng kakaiba yung mga residente kay Mang Tonyo. Parang lagi raw itong aligaga. Lumilingon lagi sa kung saan na parang may kinatatakutan. Isang beses tinanong ng kasama niya sa palayan kung nasaan na yung kalabaw na pagmamay-ari niya. Bigla raw itong nagtaas ng boses. Nagalit si Mang Tonyo doon sa nagtanong. Sabay alis na parabang may nasabi yung nagtanong na masama. May ilang residente na napapadaan sa kubo ni Mang Tonyo ang nagsasabi na kinakausap daw niya na parang tao yung kalabaw. Bagay na talagang nakakapagtaka. Lumipas yung mga araw, napansin ng ilang mga residente ng lugar na hindi na lumalabas sa bahay si Mang Tonyo. Lampas 1 linggo na raw, kaya naman sinama ni Kapitan yung ilan sa mga tanod niya. Tapos pinasok nila yung kubo. Sa labas pa lang masangsang na raw yung amoy na umaalingasaw mula sa loob. Nung buksan nila yung pinto, lumabas yung aroma ng patay at nabubulok na laman. Tinutukan nila ng flashlight yung loob ng bahay. Doon na nila nakita ang patay na katawan ni Mang Tonyo. Butas daw yung dibdib at wala ng buhay. Sa gitna ng bahay, nakatali yung kalabaw sa poste, nakatingin sa kanila. Pula raw yung mata at naglalaway. Nagsitakbuhan daw sila Kapitan at yung mga tanod na kasama pabalik. Makalipas ang ilang oras, binalikan nila Kapitan yung kalabaw. May dala na silang sulo at sundang. Pinatay nila yung kalabaw na alam nilang salarin kung bakit namatay si Mang Tonyo. Habang tinataga raw nila Kapitan yung kalabaw, hindi man lang daw ito umungol o umiyak. Matapos ngayon, inilibing si Mang Tonyo sa sementeryo habang yung kalabaw ay tinapon sa ilog. Kung mapapadaan ka sa sementeryo dito sa amin, pwede mo pa ring madalaw yung puntod ni Mang Tonyo. Yun daw ang kwento kung bakit may demonyong kalabaw dito sa amin. Sa lugar kasi namin, Sir Neb, kapag umabot ng 10 oras ng gabi sa daan, may ilang residente na raw ang nakasaksi sa demonyong kalabaw na may pulang mata na sumusugod sa mga taong naglalakad sa daan. Bigla raw itong lilitaw sa kung saan at makikita mo na lang
napapasugod na sa'yo. Tapos bago ka tuluyang masuwag, ay bigla na lang maglalaho. Hindi naman yun nakakapanakit, pero nakakatakot pa rin kapag na-experience mo. Kung maniniwala ka sa mga sabi-sabi, baka raw padala ng demonyo yung kalabaw dito sa lupa. Hindi ko rin alam kung anong klaseng multo o elemento ba yung kalabaw na yon. Ang alam ko lang ay hindi ako maglalakad ng 10 oras ng gabi dito sa amin dahil hindi ko gugustuhing makita yung demonyong kalabaw na yon. Sir Neb, hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan ko. Hindi rin naman kasi tungkol sa akin itong kwento. Bicolano po ako, tubong Camarines Sur. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Halos lahat ata ng kapitbahay namin dito, pagsasaka ang napiling trabaho. Madalas sa kanila nakikiani lang sa mga landlord na nagmamay-ari ng lupa. Mga kuripot na negosyante na halos ayaw bayaran ang mga magsasaka na ginugugol ang buong buhay nila para alagaan at bantayan ang mga palayan para maging maganda ang ani. Itong kwentong ibabahagi ko, Sir Neb, ay kwento ng isang magsasaka na caretaker ng isa sa pinakamalaking palayan dito sa lugar namin. Manong Kaloy ang pangalan niya. Mag-isa lang siya sa buhay. Dati siyang may asawa at 2 anak, pero mabisyo kasi itong si Manong Kaloy. Halos araw-araw kung uminom. Uuwing lasing sabay bubugbugin yung asawa niya sa harap ng mga bata. Kaya isang araw, habang nasa bukid si Manong Kaloy, nag-impake yung asawa niya at sinama yung 2 niyang anak. Ilang araw na nagwala si Manong Kaloy sa kalsada. Walang nakakadaan na kotse o motor sa daan kasi may dalang itak si Manong Kaloy at tinataga niya lahat ng mapadaan. Ilang buwan nang lumipas, natanggap niya rin siguro na mag-isa na lang siya sa buhay. Naging mas kalmado at mas mabait si Manong Kaloy sa paglipas ng taon. Ginugol niya lahat ng oras at lakas sa pagtutok sa pagsasaka. Sabi nung ilang may-ari nung palayang binabantayan ni Manong Kaloy, lagi raw malakas ang ani kapag si Manong Kaloy ang naging caretaker. 2008, first year high school ako nun nang mamatay sa sakit sa puso si Manong Kaloy. Ni hindi man lang dumalaw yung dati niyang asawa at 2 anak. Mga ilang linggo lang matapos yung libing, doon na nagsimulang magkaroon ng mga pagpapakita ng kaluluwa raw ni Manong Kaloy sa palayan. May ilang nakikita na nagbubungkal ng lupa si Manong Kaloy. May ilan na sinasabing nagyoyosi daw ito doon sa paborito niyang pwesto sa may puno ng mangga, malapit sa isang kubo sa tabi ng palayan. Pero ang pinakapatunay siguro ng pagpaparamdam ni Manong Kaloy ay nang minsang may nagtangkang magnakaw ng palay sa bukid. Dito kasi sa amin, Sir Neb, uso yung nakawan ng mga hinog na palay, lalo na kapag gabi. Mga binata na nakasakay sa isang pedicab, may dalang mga karet na pang-ani. Tsaka nila tahimik na aanihin yung mga hinog na palay. Kinabukasan magugulat na lang yung mga caretaker na ubos na yung palay. Linggo yun, maagang natulog yung mga tao dito sa amin. Bigla na lang naming narinig yung sigawan sa labas. Siyempre dahil mga tsismoso at tsismosa kami, nagsilabasan naman kami at tinignan kung anong nangyayaring kaguluhan. Doon na namin nakita yung 5 binata na takot na tumakbo doon sa outpost ng mga tanod. Umamin sila na sila raw yung mga nagnanakaw ng palay. Halata yung takot sa mukha nilang 5. Nung tanungin ng mga tanod kung bakit sila takot, umamin yung pinakamatanda sa kanila. Meron daw lalaki na lumulutang doon sa palayan. Parang nagbabantay daw doon sa mga palay. May dala rin daw siyang karet na pang-ani. Nung sugurin daw sila nung lalaki, tsaka sila nagsitakbuhan doon sa may outpost. Nung dinescribe nila yung itsura nung lalaki, tumugma ito sa itsura ni Manong Kaloy. Hanggang ngayon, Sir Neb, naniniwala pa rin yung mga residente sa amin na nagmumulto pa rin daw yung kaluluwa ni Manong Kaloy sa may palayan. Hindi nito matanggap na wala na siya, kaya bumabalik pa rin ito sa lugar
kung saan niya ginugol ang buong buhay niya. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.